Isang sanggol ang nasawi sa gitna ng rescue operation sa Zamboanga City. May nasira ring bangka at bubong na natuklap sa lakas ng hangin sa Samar. Ang sitwasyon sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Tinutukan live ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Mel, kahapon pa lang naranasan na ng mga probinsya ng Samar, Biliran at Leyte ang epekto ng bagyong Christine. Dahil sa walang tigil na pagulan, nagmistulang sapa ang kalsada sa Santo Niño sa Catbalogan City sa Samar. Naglalakihan din ang alon kaya may isang motorbangka sa Fishport area sa Pier 1 ng Catbalogan City ang nasira. Nakuha at nadala sa ligtas na lugar ang naiwang makina at ang natirang bahagi ng bangka. Dahil sa malakas na hangin, natuklap din ang bubong ng stalls na nakahilira sa pier area. Gayon din ang bubong ng isang gym. Pinadapa rin ang malaking tent. Kabi-kabila rin ang baha sa lalawigan ng Northern Samar. Sa bayan ng Palapag, nalubog ang ilang taniman at kabahayan. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang lugar sa bayan ng Lope de Vega. Malakas din ang ulan sa bayan ng Catarman. Sa bayan ng Dolores sa Eastern Samar naman, ilang puno ang muntikan ng matumba. May mga eskwelahan ding binaha sa bayan ng Hipapad. Sa bayan ng Giwan, ipinagbawal na ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat. Ayon sa OCD8, naka-red alert status na ang lahat ng LDRRMO sa buong rehiyon. May mga pamilya na rin na sa pilitang pinalikas ng mga LGU. Sa Zamboanga City naman, nasawi ang 3 buwang gulang na sanggol matapos umanong mahulog habang inililika sa kanilang bahay dahil sa malalakas na alon. Hirap ding madaanan ang kalsadang ito sa Makinlala, Cotabato. Matapos umapaw ang spillway, ang ilang residente gumamit na lang ng lubid. Sa bayan ng Pikit, lampas baywang ang baha na pumasok sa ilang kabahayan sa Barangay Bulod. Nagmistulang dagat na rin ang kalsada sa Barangay Tubon sa Pigkawayan. Pinag-aaralan na ang pagdideklara ng state of calamity. Patuloy pang inaalam ng PDRMO Cotabato ang bilang ng mga apektadong pamilya sa pagbaha. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nasa 150 na pamilya ang lumikas matapos binaha ang 2 barangay sa lungsod. Samantala, Mel, simula kaninang hapon nakaranas ng power outage ang buong probinsya ng Northern Samar. Bunsod pa rin ng masamang panahon. Mel? Fe, ano ang mga paghahanda dyan ng local government? No, mga relief goods, mga pagkain, siyempre ang mga pangangailangan ngayon niya pagkatapos ng ng bagyo, mahihirapan ng mga residente diyan. Fe. Yes, Mel, sa ngayon, naghahanda na sila, nagsasagawa na sila ng mga repacking sa mga food na supply na ibibigay sa mga apektadong pamilya at nagsasagawa na rin ng mga clearing operation sa mga daan na apektado sa landslide. Mel? Yung sabi mo kanina, walang kuryente. Sinabi ba kung kailan inaasahan na maibalik yung supply ng kuryente? Okay. Mel, sa ngayon wala pang abiso kung kailan may babalik ang supply ng kuryente, pero nakipag-ugnayan na ang Norsamelco sa NGCP upang agarang maibalik ang supply ng kuryente sa Northern Samar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.